I emailed our head and messaged my forehead after. Mom, come here! Look at this! Naagaw ang pansin ko ni Aaron nang biglang sumigaw. Mommy, this! This! Sambit pa niya sabay turo sa screen ng phone ni Wilson. What is it? Mahinang tanong ko sabay lapit. Dahan-dahan ako yumuko para makita ang tinutukoy ni Aaron. Di ako masyado makalapit sa kanila dahil naiilang ako kay Wilson. I cannot forget the kiss we shared last night. That was wrong. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko pero hindi ko na sana ginawa pa yon. I kissed an engaged guy. Ayoko lang dagdagan pa ang mga kasalanang nagawa ko. My iPad will be delivered today, he said before pulling my hand a little. Nawalan ako ng balanse, kaya naman, napasubsob ako sa dibdib ni Wilson. Kumapit ako sa dibdib niya dahil mas lalo pa akong hinihila ni Aaron. My eyes widened when I sniffed Wilson's natural scent, which I missed the most. Hey! Mahinang sambit ni Wilson na tila bulong lang, sabay hawak sa bewang ko. Wala sa sariling napatingin ako sa kanya at naabutan ko siya, titig na titig sa akin, kahit pa maraming mga sinasabi si Aaron. My lips trembled so I wetted. Kita ko kung paanong bumaba ang mga mata niya para tignan ng mga labi, kaya mas lalo ko nakaramdam ng kaba. Sorry, nasambit ko sabay layo. Nanginginig ako napatingin sa pintong nakasarado habang pinapakalma ang puso kong sobrang bilis ng pagtibok. Mommy, I'm hungry, Aaron said after a second. Then, let's go home. Let's go. We'll cook downstairs. Sabi ni Wilson kaya napaawang ang mga labi ko. Kagad siyang tumayo mula sa kama, tsaka binuhat niya si Aaron. Mas nauna silang lumabas sa akin dahil natuod na lamang ako sa kinatatayuan ko. Really? He won't wear t-shirt. Sanay ako nung naglalakad siyang naka-boxers lang o kaya wala talaga. Pero ngayon, really? Wilson Thompson? Ano ang sasabihin ng fiancé mo kapag nalaman niya to? Of course, she will hate me. She will insult me. She will call me such names that she invented. Ilang minuto akong nanatili sa kwartong yon bago ko naisipang lumabas. Pero bago pa ako makalabas, biglang tumunog ang phone ni Wilson na nakalagay sa bedside table. Out of curiosity, I slightly took a look of it. It has the password but the message appeared on the lock screen. It is from his mother. Christine wants to talk to you. Be good to her, son. Hindi ka na makakakita ng kagaya niya. She loves you so much. Mahinang basa ko sa mensahe at pakiramdam ko. Narinig kong pagbasag ng puso ko dahil sa mga katagang iyon. Di ka na makakakita ng kagaya niya. Sambit ko ulit habang nakatulala. Sa huli, napatingin na lamang ako ng malungkot. Mula noon hanggang ngayon, ang swerte talaga ni Christine. She has everything and she got everything. I wish I was her. I wish I had her life, but I am just me, I murmured. Dala ko ang sakit sa dibdib ko na magpasya na akong bumaba. At tulad ng inaasahan, naabutan ko si Aaron at Wilson sa kusina. But they are not cooking. They are playing with the icing of the cake. Napasandal ako sa pader para panoorin sila. Nagtawanan sila ni Aaron at sumisigaw pa. Pinapahirapan si Wilson. Ni hindi rin na napansin ang presensya ko. Daddy, no! I smiled sadly. If only I could give my son a complete family, but it's complicated. Ang mga ngiting yan sana'y nawala kapag nalaman niya na ikakasal na ang daddy niya sa iba at gagawa to ng sariling pamilya na hindi kami kasama. Sa gitna ng pagkukulitan nila, napalingon si Aaron sa akin. Kaagad niya akong tinuro kaya't natigil si Wilson sa pagtawa. Seryoso niya akong tinignan at ilang sandali pa, binuhat niya si Aaron pababa sa island counter. Napayo ko naman ako at saka huminga ng malalim. Kalaunan, ako na lang ang magluluto? Mahinang sabi ko sabay lapit ng bahagya. Mommy, I want hot dog, my son said, so I nodded before opening Wilson's refrigerator. All in all, his unit have not changed. Lahat ng mga gamit pareho pa rin. Walang pinagbago. Ito rin ang itsura nito noong huli akong pumunta dito. He did not renovate it or something. Parang ang hindi taon ang lumipas. Daddy, I am 4. I heard Aaron say, Yes, you are. And we look alike, Dad? Aaron added, and I heard Wilson chuckled. Yeah, we do. Naparunok ako habang naguhugas ng kamay. Mas makakampante pa ako magluto nang kung di ko sila naririnig. Aaron, Wilson.
Wilson coldly murmured after a minute, so I froze. Nanlaki ang mata ko at natigil ako sa pagtawa. Paghiwa ng mga sangkap na lulutuin ko. Thompson, he then added, it is loud enough for me to hear it, na mukhang sinadya talaga niyang iparinig sa akin. Dahil doon, dahan-dahan ko siyang nilingon. Nagsalubong ang mga mata namin. I met his emotionless eyes. Masaya ka ba dito, Ivana? Maraing sabi ni Wilson kaya naman namasa ang mga mata ko. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Hindi ko alam kasi hindi mo pinaalam. Isipin mo na ako anong gusto mong isipin. Of course. At gagawin ko rin ang gusto kong gawin. Nanatili kaming nakatitig sa isa't isa. Maraming mga emosyon na nasa tabi ni Wilson na hindi pa bagaanong mabasa. His eyes were angry and longing. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado dahil hindi ko kaya na mabasa ang iniisip niya. Dahil kahit ang sarili ko hindi ko rin mabasa. Gaano ba siya kagalit sa akin? Pwede bang isang bagsakan na lamang? Bakit pa parang inuunti-unti niya? Di ko alam kung paano ako nakapagluto ng maayos matapos ang kaunting sagutan namin ni Wilson. Nanginginig ang kamay ko pero laking pasasalamat ko dahil hindi ako nasugatan o nasaktan sa ibang dahilan. Matapos ang pagluluto ko, I cooked a typical Filipino breakfast. I cooked fried rice, hot dog, ham, sunny side up egg, and I also toasted some loaf bread. Habang nagluluto ako, hindi umaalis sina Aaron at Wilson dito sa kusina. Literal na nasa likuran ko lamang sila. And when Aaron saw that I'm already done, he ran beside me. Mommy, sabi niya, kaya naman binuhat ko siya. I kissed his cheeks a lot of times. After a couple of minutes, he went to his father again. Todo iwas ako ng tingin kay Wilson na tahimik lamang. Nilagay ko na lang ang mga pinamili ko sa dining table na kagad naman silang sumunod doon. Ako rin ang kumuha at naglagay ng plato at mga kutsara. Aaron, here is your plate. Sabi ko sa anak ko dahil nakakandong pa rin siya kay Wilson. Mom, Dad will feed me. He answered and my brows furrowed. You can eat by yourself? Sabi ko sabi upo sa kabilang linya. Mommy, he spat and held his father's arm. I will feed him. Sagot naman ni Wilson. At hindi ko alam kung ikakasiya ko ba o hindi. And the little photocopy of his father got what he wants. Sinubuan siya ni Wilson at habang kumakain sila, nanonood naman ako. Pero kapag napapatingin si Wilson sa akin, kagad akong umiiwas ng tingin. Eating with him feels so wrong right now. Halos hindi ako makalunok ng kinakain dahil tingin ako ng tingin sa kanila. Kinakain ni Aaron ng mga sinusubo sa kanya ni Wilson nang hindi nagrereklamo. And to be honest, they look good. Ang sarap nilang pagmasdan. Pareho ang mga galaw nila. Wala ako nasabi hanggang sa matapos kaming kumain. Sabay silang natapos at kagad nag-aya si Aaron na maglaro. I volunteered to wash the dishes because no one will. At habang naguhugas ako ng mga plato, narinig kong pag-iingay ng doorbell, pati na rin ang sigaw ni Aaron. I am not sure what happened, but I don't feel nervous because I know that Wilson was not that anything bad happened to him. Matapos ko maghugas ng mga plato, ay kaagad akong pumunta sa living room. And my eyes widened when I saw a lot of boxes in the carpeted floor on the living room. And Aaron is currently opening an iPad. Binilisan ko ang paglapit at mas nakumpirma ko na iPad yon dahil nabuksan na yon ni Aaron. The iPad that students use for studies. At ngayon, hawak-hawak na yun ng anak ko na may ngiti sa mga labi. Wow, it's huge, he said and Wilson got it from him. Kagad namang umupo si Aaron sa lap ni Wilson para sabay na nilang buksan ang bagong iPad. Napapikit ako at napaupo sa pinakasulok ng couch habang isa-isang sinisipat ang mga boxes sa sahig na sa palagay ko'y mga laruan ang laman. What's this? Nasabi ko pero walang sumagot sa akin. Di ko na napigilan pa ang sarili kung kunin ang isang box. Mommy, that's nice. Reklamo kaagad ni Aaron. Buwaba pa siya mula sa pagkakakalong sa daddy niya para kunin sa kamay ko ang box. What's this? Ano to? Tanong ko at sa huli tumingin ako kay Wilson. My son deserves everything. He answered and I chuckled sarcastically. You are spoiling him? I already spoiled someone. Don't worry. Malamig na sambit ni Wilson kaya naman nanuyo ang lalamunan ko.
Di ko alam pero iba ang sakit na dulot sa akin nang sinabi niyang iyon. Parang may meaning na hindi ko matukoy. Kung ano? He already spoiled someone? Was it me? Inayaan ko na lamang sila. Tahimik na lang akong nanonood habang nagkatulong nilang binubuksan ang mga box na mga laruan ang laman. And it's not the typical toys that can be bought from cheap markets. It is obviously expensive and high class. I also have this in Turkey, Aaron murmured while checking his new toys. I can't believe this. Pinibigay ko naman ang mga gusto ni Aaron pero hindi tulad nito na sabay-sabay. I don't have any plans to spoil him but Wilson has. Sa huli, pairap kong tinignan si Wilson na wala pa ring damit. Umirap ako at saka tumayong bigla para bumalik na sa itaas. Pagkapasok ko sa kwarto, ay kinuhanan ko siya ng isang t-shirt at pagkatapos ay bumalik ulit ako sa baba. Naabutan ko silang nakatingin sa iPad ni Aaron. Mabilis akong umupo sa peso ko kanina sabay lagay ng t-shirt na kinuha ko sa braso ni Wilson. Kagad niya akong nilingon dahil doon pero tumingin ako sa phone ko na kinuha ko na rin. In my peripheral vision, I saw that he wore a t-shirt that I got with a smirk and that's what happened the whole day. Naglaro lang sila na naglaro at tayong pahinga lamang nila, lunch at merienda. Hanggang sa gumabi, naglaro lang sila na naglaro. Ako naman nagbantay sa pagtila ng ulan. At nang gumabi na'y huminto na ang pag-ulan ng malakas. Kaya naman, nag-isip ulit akong umuwi sa apartment. Ivana, change quickly. We're going to the optical clinic. We will get Aaron his anti-radiation glasses, Wilson said when he entered the room with his son. Can we go to the apartment after? I asked but he just glared at me. Umirap na lang ako at nagbihis na para lang pagbigyan siya. Tinamad ako pero wala akong balak na hayaan si Aaron kay Wilson. Not when I'm still thinking that he might get my son and bring him to somewhere that I don't know. Kinakabahan ako. I don't want to taste my own medicine. Si Wilson ang nagbihis kay Aaron kasi pagkalabas ko ng banyo tapos na silang magbihis. Malamig kaya nagsuot ako ng makapal na long sleeve. At si Aaron ay naka-jacket. Wilson is just wearing a black shirt. Dalawa silang nakaitim at di ko alam nakaitim na rin ako ngayon. But it's too late to change now. Daddy, we will eat in a fancy restaurant. I want Turkish restaurant, Daddy. Sabi ni Aaron habang naglalakad kami palabas ng unit. Napapabuntong hininga na lamang ako sa mga naririnig. Di nagtagal nakarating na kami sa basement. Nakita ko kaagad ang kotse niya na sinakyan din namin doon. This car is not the car he's using 5 years ago. Of course, I think he changes car every now and then. Pero nasa na kaya ang kotse niyang yon? I suddenly missed my car. Nabenta na yata iyon ni Daddy, pati na rin ang kondo ko. I suddenly missed my life back then. But my life right now is my favorite because of my son. At dahil nasa BGC lang din kami, ay naghintay na kami at nakarating agad kami sa clinic na sinasabi naman ni Wilson. It is a huge clinic. And when we got inside, someone immediately assisted us. Daddy, sabi ni Aaron, habang mahigpit ang yakap sa leg ni Wilson. May mga tao dito sa loob at mga pasyente na rin, and everyone seems high maintenance. At hindi nakalampas sa akin ang pagtataka at pagtatanong sa mukha nila habang nakatingin kay Wilson at kay Aaron. Gusto kong isipin na hindi nila kilala si Wilson pero sa klase ng tingin nila, masasabi kong kilala nga nila ito. Someone assisted us again and again. After a while, what we got, what we want. Nakabili na kami ng anti-rat glasses para kay Aaron nang di naghintay ng matagal. At pagkalabas namin ay kaagad na may dalawang ginang na lumapit. Iho, I didn't know that you have a son. Kailan ka ikakasal? Your mom did not invited us. The old woman said and she looked at me. Yes, excuse us. We have something to do. Wilson said before turning his back at the ladies. Sumunod naman ako at medyo nahuli pa nga ako kaya't nilingon na ako ni na Aaron na sabay at kapwa naman kunot ang noo nila. Faster, they said in chorus. Just walk. Sagot ko kaya naman tumuloy sila sa paglalakad. At matapos ang ilang minuto ng paglalakad ay nakarating kami sa Turkish restaurant na halatang mamahalin. Kagad kong narinig ang pagpalakpak ni Aaron kaya't pumasok na rin ako kasunod nila.
Wilson asked for a VVIP room but I declined it, so he has no choice but to choose a table here. We chose the table at the very corner. Medyo malayo sa iba. This place is spacious at talatang dolyar ang halaga ng bawat pagkain. Iskender kebab, baklava, pide and ice cream, Daddy? Aaron ordered and Wilson just nodded. You. I hate that everything feels normal right now. I will share with Aaron, and maybe wine will do, I said. Wilson instructed the waiter, and after that the waiter left. Habang naghihintay ng order at nilibot kong tingin ko sa malawak na restaurant, at nang bigla ako napatingin sa entrance, nakilala ng mga mata ko sa gulat na makita si Christine pumasok. Kasunod niya si Daddy at si Tita Christina. Namutla ako at bigla ako napatayo dahil sa takot, dahilan para maagaw ko ang atensyon nila. Christine found me as well as Dad and Tita. Kagad kong nakita ang pagkunot ng noo ni Daddy at ang disgusto sa mukha ni Tita. Si Christine naman parang nandidiri. Mommy, our orders are here, Aaron suddenly said, and it's loud enough for it to reach the persons on the entrance. Kita kong sabay nilang pagtingin kay Aaron at kay Wilson na may sariling mga mundo. Christine's lips parted. At kagad kong nakita ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Kagad niyang dinilohan ni Tita, pero si Daddy biglang humakbang palapit sa akin, kaya naman natakot ako. What's the meaning of this? Matigas at galit pang sambit niya. Nang makarating at bigla ako napaupo sa babagsak dahil sa panghihina. Palipat-lipat ang tingin ni Daddy sa aming tatlo. Dad, what is the meaning of this? Muling tanong ni Daddy at sa ngayon, tumingin na siya sa akin gamit ang galit na galit niyang mga mata. Na anumang oras ay parabang sasampalin niya ako. Walang hiya ka, Ivana. Hindi ko inaasahan ang biglaang pagsuhod ni Christine at pagsabunot sa atin. Kagad ako napatayo at napahawak sa kamay niya na nasa buhok ko. She pulled my hair so strong and I feel like I lost a lot of hairs. Mommy! Wilson pulled me from Christine. Pero imbes na magpasalamat, natuwa na mata ko sa kamay niyang nakahawak sa palapulsuhan ni Christine. Tears immediately formed around my eyes. Kaagad kong hinawakan sa kamay si Aaron at takmang dadalhin palabas, pero binuhat siya ni Wilson kaya hindi ko na rin ginawa. You are a whore? Christine shouted while she is sobbing. Lahat na nandito sa loob ay napatayo na rin dahil sa gustong gulong nangyari. Stop this. Let's go, Ivana. Wilson said before holding my elbow. Siniko ko siya, kaya binitawan niya ako. Bumalik ka pa kasi, Christine said and she tried to pull my hair again. Pero sa pagkakataong to, umatras na ako. I was about to push Christine but Dad pushed me first. At buntik na ako matumba dahil doon. Pero, nahawakan na nagmumurang si Wilson ang bewang ko. Natauhan lang ako na marinig kong hikbi ni Aaron. Excuse us, sabi ko at bala ko ng tulungang umiwas. Pero, hindi ako hinayaan ni Christine na gawin iyon. Mommy? Aaron cried. What did you say? Wilson said. Nawala ang pansin ko sa kanila dahil lumingon ako kay Aaron na umiiyak. At habang nakatingin sa anak ko, nakaramdam ako na malakas sa sampal mula kay Christine. I was so shocked. Muli niya sana kung sasampalin pero hinina na ako ni Wilson papunta sa likuran niya. Wilson, inagaw ka niya sa akin? Christine cried. Wala akong inaagaw. Umiiyak na sambit ko. At mabilis akong tumakbo palabas nang hindi nililingon ng kahit na sino. Ito ang ayaw na ayaw ko na mangyari. Dahil kapag napalapit ako ulit kay Wilson ay siguradong magkakagulo. At nagkagulo na nga. And the worst is my son saw everything. Di na nawawala pa ang isip niya ngayon. Anong isasagot ko kapag nagtanong siya? Ivana, get in the car. I sobbed while shaking my head. Pinasok ni Wilson si Aaron sa kotse niya, tsaka siya lumapit sa akin. I shook my head while crying very hard. Nawala ang galit sa mga mata ni Wilson at kagad niya akong nilapit sa dibdib niya. Mas lalo ko napaiyak dahil doon, lalo pa nang marinig ko ang mga mura niya. Ito ang iniiwasan ko. Ayoko nito. I cried. What should I do? I cried and I don't know the answer. What should he do? Should he love me again or should he just let us go and marry Christine? Mula dito, rinig na rinig kong pagwawala ni Christine sa loob ng restaurant, kaya mas lalo ko nakaramdam ng takot at ng kaba. Pero bago pa ako mapatingin ulit doon,
Hinila na ako ni Wilson papasok sa loob ng kotse niya at pinaharurot ko kaya't nagpakalayo-layo noon. I am tired of insults. I am tired of hurting. Gusto ko lang namang mabuhay ng tahimik. Hindi ba po pwede yun? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.